Oo, haaton mga kinabuhi. Kaya, stay put kita mga kabugtuan, stay tuned, haaton mga radio, yan ang kakurulpon, kay mga importante ang aton paghisgutan mga kabugtuan. I would like to orient, akon kamo i-familiarize han mga pangyayari, tikang hininga mga panahon, kung ano an karuyag singon han mga panghitabo spiritually ngadto unahan pati arabot nga mga panahon mga kabugtuan. According to the scripture muna, kung ano ang ginsisering han braan na kasuratan amo ito nan angay naton ma-familiar kita kay para makasabot kita nga sugad hitoan igin gagayad aton gin papadayaghan mga baraan nga mga pulong han Dios mga kabugtuan dayawon ang Ginoo. So nalipay kami nga magpadangat ha iyo magdarahin nga napaka-importante nga mensahe para to equip pag-andam ha aton mga kabugtuan ha aton mga kinabuhi hati arabot nga mga panahon according to the word of God, according to the word of God. So, kay amo ito hiya, without the word of God, wala kita absolute nga references nga mabulig ha aton pag tanaw, pag sabot to understand yung tinatawag the signs of the times. Kaya ang scripture lang mga kabugtuan. Kaya nanghinaot kami nga kamuha iyo pagpamati. May niyo makuha nga mga napaka-importante nga mga pagturunan, mga kamatuuran nga habang kamo naggagahinhin panahon, nag-allocate panahon para mamatihan aton programa pulunghan kinabuhi din hila mga 101.7 nice radio napal kaya hangatanan nga dapit nga naabutan aton program atong istasyon ang signal naton gabay pa nga mga may ada magin mainandamon o bukas nga mga kasing-kasing mga kabugtuan. Hallelujah. Sa dayawon ang Ginoo. Unang-una ako na basahon din ni sinurat ni San Pablo, Pauline letter to the Thessalonians, nagsiring din chapter 2 verse 7. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. So, nagisiring din mga pulong Dios nga an puwersa, an misteryo, han karautan, han evil, han wickedness, naglilihok, nagpapadayon na siya, ngan hasta na ito yan ang panahon tikang han ginsurat ini nga in Holy Scripture, din sinurat ni San Pablo 70s AD, inin makikita naton nga diri ito 1970s the first century, so amo ito mga kabugtuan an tikang hadto hasta yan na ngan mas grabe aton panahon, nagpapadayon ang tinatawag kasaypanan, kasayupan, karautan, already work. May ada lahito nagko-control. Kaya mag-isip ka mo, ano kayaan mga puwersa nga nagko-kontrolhan karautan. Pananglitan, siyempre, natural gobyerno, government. Yan. Government. Amay tiya ang nagkokontrolhan karautan. What else? Simbahan. Yan. Ang simbahan nagtutuddo mga bagay nga matadong Diyos. Kung minsan nakakasakit kasing-kasing, nasasaway kita But ang tuyo ito is pag expose, pagpugong nga ang karautan diri hiya amuan mag-dominate. Kaya nasaring ang barana kasuratan that we need to
preach the gospel of the kingdom of God. Ano? Nga nasa, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, amo ito ng agendahan, ibanghilyohan ginadian ng Dios nga inin magmadinaugon an katawhan, an mga tawhan Dios niya kalibutan, believers, against the power of darkness, against the power of iniquity, against the power of sin. Kaya nga no, because it was already Jesus, it was Jesus who overcome the power of darkness ni Satanas. Ang gahom ni Satanas gibungkag na ni giperde na siya ni Jesus. Amiton ang rason nga gindahilanhan pagkahulughan ni human race. Kasalanan because of the power of darkness. Ngandiri ito kayahan tao. Bisan ano nga atong buhaton han tao, di kita makakahimo pag pirdi, pag-defeat han power ni Satan. Ngan ni Jesus ang naghimo ito. And thank God, han grasya han Ginoo, because of His Son, Jesus Christ, who redeemed us from the power of darkness. Ginperde siya ni Jesus, si Satan, ano? And even pati ang gahumhan kamatayon nakuha ni Jesus. Kaya ang mga tao nga magsarig ha Ginoo bisan siya patay, may ada hiya paglaom ha pagkabanhaw kapag nagtutuo hiya kang Ginoong Hesukristo. Nasa ring Ginoong Hesukristo, I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he were dead, shall he live. Bisan kita mamatay, then ang saad ang Dios that God will resurrect us up. Ano? Babanhawon kitahan Ginoo. And before that, actually, may ada tinatawag the cutting away, rapture. Kukuhaon ang mga tao han Ginoo. Yun ang promise ni Jesus. Han iya mga disciple ha John chapter 14. Ano? John chapter 14 na verse 1 na siring, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me, sabi ni Jesus. In my Father's house are many mansions, and I will go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, sabi niya, kung mahuman na ako, I will come again and receive you. Kaya yun ang tinatawag in gathering together. Kukuhaon ni Jesus ang nga tanan nga iya mga katawhan nag-believe ha iya, nag-follow ha iya, patay man o buhay. Ano? And patay i-resurrect, sabi ng scripture. Pero ang buhay, papalitan na lang yung kanilang physical body into a glorified body. Ano? Kamakaruruyag ito nga experiensya ti arabot ng mga panahon. Ngan may mga sinyalis yan, ano? Before that rapture would take place, may ada mga senyales an aton Ginoong Hesukristo. Pero ayan na nga mga panahon na aton ma-mention, masabtan nga may ada nagpupugong, kumbaga nag-i-establisar han kaburuton han Ginoo din na kalibutan, kasi ang kalibutan diri inihiya nagmamasinugtanon ha Ginoo yung carnality, ano nga the spirit of the world nga sari nga Ephesians chapter 2 masyado ini-influence han prince of the power of the air, meaning si Satan mismo ang nag-i-influence han kalibutan. And then saringan bahan mga barana kasuratan that the world lie in wickedness. Kaya grabe ang sitwasyon han kalibutan, mga kabugtuan. Kaya pero ang wisdom han Ginoo, ang strategy han Ginoo against the system of this world nga gagamiton han Ginoo is an iya church, an iya mga believers at iya mga followers. That sabi ni Jesus, I will build my church. I will establish my followers, sabi ni Jesus, and the gates of hell shall not prevail against it.
Kasama ka ba dyan? Igsuon. Kaapil ka ba dida hito nga sa nga inen katauhanan Ginoo? So kung apil ka, that's good news. Pero ano man an aton buruhaton what this means to us. Ang karuyag signo nini that the gates of hell we will be overcomer. Diri lamang kay kampi-kampihan kung hain ka madapig parang politics. Hindi ganun. Ang tuyo ang essential significance, importance han Ginoo kapag establish ang iya church so that ang gates of hell ang gates of hell diri madinaugon. Kumbaga instrumento kita han pagka-establish han righteousness hini nga mga panahon mga kabugtuan. Kaya amo iton ibig sabihin warayhig ang Dios magbiya han iya original purpose. Anong original purpose han Ginoo han Dios tikang creation ng time of creation is Genesis chapter 1 verse 28. Ang sabihan baraan na kasuratan, be fruitful. Yan, kumbaga punua ang kalibutan han bunga han katadungan. Kung anak man that is in yung tinatawag biological fruit inin anak nga tawo nga nakilala ha Dios. Makuri ang pagdamo han tao katapos diri nakilala ha Dios. Makurian. So either a fruit as a character or a fruit as a biological fruit, meaning anak in lahi dapat lahi ngan aton mga karakter nga maka-Dios. Amo ito ng tuyuhan Dios. Ang iba naman is be fruitful. Ang ibig sabihin bahala magdinamo lang tao, padamo lang tao, bahala diri Dios nun. Diri ganon. Kasi ang Dios God is a God of design. No, God is an intelligent creator. May the agenda ang Ginoo so that an iya colony, the earth, will be filled with the culture of heaven. Culture of heaven, diri culture of hell. Ayan mang nangyayari kasi culture of hell. Kulturahan karautan, kultura ni Satanas. Hindi ganun ang agenda, ang dream han Ginoo. But thank God mga kabugtuan, ang kanan Dios wisdom, ang kanan Dios strategy is mag-rise up hiyahin mga tao nga ginpalaya ti nga kasalanan. That is ecclesia, called out of darkness, called out from sin. Diri kay nagpamimbro ka lahin organisasyon, ecclesia ka na. Diri binaya ka ti nga kasalanan. Amo ito yung context han ecclesia. Kay grabe ang agendahan Ginoohan mga ecclesia. So, kita ang pangtapathan Ginoo. Saringan baraan na kasuratan. And that is the reason may kita programa. Pulonghan kinabuhi. To show forth, to release the gospel of the kingdom, the gospel of message of righteousness, message of truth. Bagaman, insugad hini nga mga mensahe, uni na nga panahon, diri initatanggapunhan, one world government, uni na. Pero yan na nga may dapat kita kalayaan preach and we will do it faithfully ngan sacrificially. Gagawin natin yan because ayun ang kabubuton han Ginoo ngan paglaom han mga tao nga natsari nga Ginoo. Kasi kung waray na mensahe, waray na ebanghelyo, then magpapataka na lang kita ang tanan nga mga tao. Kung ano na lang ang magpiprevail ay yung tinatawag humanism or new age teaching. Humanism na lang. Kumbaga binuutanay na lang, ining kanya-kanya na lang, ang atong na lang naisipan nga maupay, yun na lang. That's humanism. Maaram ka ba ang righteousness nga tama is ang kanan Ginoo righteousness. Bisang ka kabuutan mo kung diri ka nakilala hin Dios. Kawang sayang ang imo pagkabuutan. It is not, ang sabi ng Biblia, the righteousness of man is just like a filthy rags. Filthy rags. Ang aton pagkabuutan, kung amo ito nga aton i-promote, kung amo ito aton barugan, sama na ito ha Diyosan, mahugaw nga trapuhan. Durrag, Aportahan yung trapuhan ng tiil. Sugad la ito. Because God
God's righteousness is higher than our righteousness. Kaya ang katanggap-tanggap pa Dios is nga ang tao mag-yield hakaburot unhan Ginoo. Dida ito ang tao magiging pleasing ha Ginoo. But sa rin ko kanina, as itong mangyayari uni na nga panahon, nga hinumdumi naton nga ikaw kung ikaw tinawaghan Ginoo, then instrumento kahan Ginoo. Ayaw tugot nga maupay, maupay nga listener na mamati ka. Pero sa rin ko pahan, una nga broadcast naton sa Sunday, last Sunday, sabi ko, may ada katuyuan ang Diyos han mga listeners. We do not remain as listeners alone. Nagpo-progress kita. Kaya may da agenda ang Ginoo aton kinabuhi. Kaya igsuon siguro ha mga ini nga punto magsisaring ako. Ayaw gud saya nga an imo mga panahon. Ayaw kutob lang nga natuo ka lahat Dios. Kay may da pa agenda nga malalim ang Dios. Haaton nga mga nag-aalagad ha Ginoo. Kung nag-aalagad ka Ginoo, kung nakilala ka ha Ginoo. Pero kung diri ka nakilala ha Ginoo, then talaga diri ako may papausa. Pero kung ikaw nakilala hin Ginoo, igsuon do not remain as listeners. Amo nga ni nagbutang ang Ginoo hin mas matindi nga foundation. Ano yon? Nahigugmaon mo ang Dios sa bugos mo nga kasing-kasing. Habugos mo nga hunahuna, bugos mo nga kalag, nga nabugos mo nga kusog. Kay may ada ang ginaging papabuhat ha aton. God has an expectation ha aton. Amo nga ni nasaring ang baraan na kasuratan nga pati ang mga panahon aton ito ginpapahimuslan, redeeming the time. Gagamiton naton ang mga panahon naton. We become a good stewards of our times. Ang aton mga kapanahunan ha, kabugtuan. Pahimuslan naton ayaw paggamitahin waray la hangkag ngan yan nga mga panahon grabe ang yawa may dahiya mga makalilisang nga mga orchestrated nga mga programa base laan oras ang tao mahngadto ha sayang ngan diri magamitan para kahimayaan han Dios. So amo ito hiya kabugtuan ha. So kita ang influence han Ginoo hininga kalibutan. Kaya nagsiring ang barana kasuratan siring ni Jesus, very clear na ginyakan niya ngadton iya mga disciples. Nga hasta ito yan na applicable yan that we are the salt of the earth and the light of the world. Kaya ano man nga light nagkinahanglan man ang world in light. Of course, ini nga light this is spiritual light. Ang ibig sabihin yung light of righteousness, yung light of illumination, yung kanang Dios kaaram kay ang kalibutan na spiritually aada kangit-ngit, meaning aada ha pagkamakasasala, aada humanistic ideas inon didahito mga igsuon, aada ito ha kangit-ngitan mga kabugtuan. Kaya ang mapinuslanon nga mga instrumento ang Dios are the disciples. So ma-focus na liwat kita igsuon han aton mga hininga aton panahon. Ano ini nga atong panahon? Ini nga pandemic connection sa mga believers. Ini nga panahon naton mga kabugtuan, kanina nasa ring ang Biblia nga ang church, ang ecclesia amo iniya ang standard han Ginoo, ang strategy han Ginoo to fight against the forces of wickedness, the forces of darkness. Pero ini nga pandemic, ito para mga singbahan, mga tao han Dios. Ini nga pandemic actually nagpapaluya inihan singbahan. Kaya damo yan nga panahon ang magkakaluya, damo ang diri na madinasigon nga mga believers ngan amo itong dahilan nga pag ang believer, ang mga tunay na Kristiyano diri na hiya kasin effective, kasin dynamic, kasin strong, spiritually strong, then maghihina naan ma-fight against the darkness hininga kapanahunan para nga buligan an aada pa nga nabilanggo hakangit-ngitan. Buam yun amot anaton mission to help
those who are in darkness to see the light, nga makakita irang kahayag. Ito hiya kabugtuan. Mga kasangkayan na dito mga kagrayuan nga nakabati ka mo atong programa. Ang pinakamaupay nga kahayag, mga kasangkayan, antikang haginoo. Ang kalamragan nga nagpupukaw haaton, waray haaton paghingaturog, waray ibang kaparihas, waray kaparihas, is ang kahayag nga tikang ha Dios. Nga maghatag ga iyo paglaom, maghatag ga iyo kaluwasan, maghatag ga iyo kadaugan kontra kasalanan, mga kabugtuan. Mawara kita nga kalibutan kay temporaryo la kita. May da naton kinabuhi nga waray katapusan. Amo ito hiya, mga kabugtuan. So sa ring din mga kabugtuan, han atong binasa kanina nga habang maaada pa ining puwersa nga nagpupugong han karautan, kaya diri pa ini nga yung tinatawag man of sin. Ang kalibutan tikadto ini, yung tinatawag one world government or yung tinatawag inen panahon ni Antichrist. Amo ini ang tao nga inen na-possessed han demonyo. Makikita nga amo ini ang magugobierno kay Satanas kasi an iya tuyo nga maggobyerno gud diyan kalibutan. Ngan ma-climax hiya ni Satanas ang iya panggobiernuhan, pinaagihan iya pinili ni Satan nga yung tinatawag global ruler hini nga mga panahon. Ngan tiarabot kita hitong nga panahon, mga kabugtuan, that a global leader will rise up in the earth, in the world. Pero inihiya, grabe ito hiya ka wicked, grabe ito hiya ka dautan. Ang ibig sabihin, di man niya as in in the perspective of God, grabe ito hiya ka evil, mga kabugtuan. Ngan hiyaan magpapa-implement hiton mga batas. Habog ko sa kalibutan, diri la ito usang nga bansa. Habog ko sa kalibutan, hiyat magpapa-implement hin mga surundanon nga anti-God, anti-Christ. Diri kanan nga nasupak, ang ibig sabihin, nasupak ha Dios, nasupak ha mga pulong ni Kristo. Amit hiyaan magpapa-implement. Kaya ito nga mga panahon, kasangkayan, ang mangyayari an penaka kontrabida na hito nga panahon, waray iba kundiri ang mga tao nga nag-aalagad ha Ginoo. Ang mga ngaranan uni na hito nga panahon nga mga maraot nga mga grupo, waray na iba kundiri kunya na ang mga magraot na grupo, mga terorista iton mga mga diri nasunod ha balaod, ha katadungan, ha pinapatupadan kahan atong gobyerno. Pero unina iton magiging maraot unina ha panahon ng panggobyernuhan ni Antichrist, yung global leader, one world ruler. Wara iba kundiri ang nagdadarahan mensahe han pulong han Ginoo. Meaning mga tawo nga nabarog dida ha mga pulong han Dios. Amo na ito na magiging magraot nga mga tao unina nga panahon. Kaya mga kasangkayan, yan nga panahon na habang may malaya pa kita, may kita higayon, magsangya mapulungan Ginoo. Ipadayon naton, paningkamot kita, pananglitan, suka din nga programa, paparatangan tinatawag, nakontrahin mga grupo, nakontrahin mga sekta. Diri gudla, ang totoo naman, mga kabugtuan, sa ringa ng baraan na kasuratan, magsaway kita. Rebuke, instruct, correct. Amo ito hiya. Pero unay nga panahon, sisiraon ito hiya, babaguhon ang interpretasyon ito global leader. Ano yan? Mga antay kamo. Nakontra kamuhin mga grupo. Nakontra kamuhin mga tao. Amo ito unay ang interpretasyon. Kaya, mapaparatangan, makukonclude nga ikaw nga nagbarog habaraan na kasuratan, ikaw na maraot. Kaya ikaw na mamartiron. Ikaw na dadakpon, ikaw na iton papatayon. Amo ito. Kasi ito yung mga kabugtuan.
Glory to God, dayawan ang Ginoo. Pero yan ang mga panahon, labot lahang church. Salamat ha Ginoo, may nakita gobyerno nga makadiyos pa rin. So far, makadiyos pa rin. Salamat kita ha, Senado, may mga pinapasok nga mga balaod, may mga proponent, may mga senador, may mga kongreso, the lower house, may mga balaod nga mga anti-biblika, anti-scripture, na kontrahabaraan na kasuratan. Pero salamat ha Ginoo, kay may dakita mga mambabatas, mga mambabalaod, congressmen or women, nga na pa rin hira, loyal pa rin hira, habaraan na kasuratan. Labi na ha Senado, napakasalamat kita ha Ginoo, may dakita pag leadership ha Senate nga makadiyos. Kaya diri napasa, may mga batas durdilain nga batas nga I think nga ni nag-aabot laha committee levels as kapayana sigian paningkamot, pero dayawon ang Dios, may da naton mga kasangkayan, may da naton mga mambabalaod ngan amo ito ng aton i-monitor. Kung ikaw makadiyos nga tao, suportahi it makadiyos nga mga lawmakers naton ha upper house ngan ha lower house, i-monitor naton. Kung ikaw makadiyos, kung bahala anong klaseng partido, basta kung makadiyos ka, then kita iton performance, iton mga desisyon, iton aton mga lawmakers sa lower house, sa Congress, nga na Senado, kita ay mga makadiyos liwat dida, ngan suportahin naton ha ti arabot nga eleksyon. Diri la akong magngangaran. Pero asya ito hiya mga kabugtuan. Kay inin ang agendahan yawa is siraon ang kultura, ang values han Biblia ha atong katilingban, siraon. Katapos ani implement na lang ang tinatawag humanistic, yung new age teaching, interpretation. Ngan actually may na ito na-mention ko na din siguro, I think mga 4 na kabulan na aton din na programa. May false prophet. Yan. Ang false prophet sa ringang Bible, yan nag-spearhead ito. May dahira meeting I think sa Hulan ba yun? Nakalimot na ako. So, napuspon anay one time, and then ini nga false prophet. Can you imagine, leader, pag sinabing false prophet, nagpapaka-prophet siya. Ang ibig sabihin, religious leader talaga. Ang diferensya, ang pinopromote, diri maka nauyon ha pulonghan Ginoo. May dahiya kalugaringon philosophy. Kaya false prophet yun. Mga kabugtuan. So, ang ibig sabihin, mga kasangkayan, ini nga atong mga panahon, pagpahina han tunay nga nag-aalagad ha Ginoo, han pagtuo, han mga tunay nga nag-aalagad ha Ginoo. Pero kung itong diri tunay nga nag-aalagad ha Ginoo, awaray tira, okay lang yan sa kanila. Diri ito na nagpapansin, Pero kung ikaw sinusubay mo ang kaburuton han Ginoo, maida ka makaka-come up kahin wisdom tikang mga pulonghan Dios ngan masasabtan mo iton mga sound doctrines, mga pagturunan nga talaga iya ha Ginoo. Diri lang kay pagkaka-quote lang Bible asya na ito, not just quoting from the scripture, but ito na confirm kita hang sound doctrines sa baraan na kasuratan. Asya ito ya kabugtuan. So pagpaluya ito mga yung tinatawag mga genuine Bible believers, pagpaluya ini nga panahon. Now, anong mangyayari sugad hini? Ano ang mangangadtuan hasugad hini nga maaram kita pagpaluya? Kung minsan may mga protocol, diri na ang gathering, bawal yon. So, nagpapaluya yan. So, anong mangyayari? Ang mangyayari, duha. Number 1 is magra-rise up ang Diyos mga genuine believer nga malahutay bisan hasugad hini nga kahintang. Genuine believers, ang tawag na ito Bible, remnants. Mga remnants will rise in these last days.
nga talagang waray hira pakialam ano ang imo grupo, anong imo denomination. Ang ira tuyo is yung kingdom mindset, yung paradigm of the kingdom. Yun na lang. Pipira ka mga naglabay nga mga dekada, pastilan. Ang kalibutan, ang relihiyon, makalilisang. Kami, kung may outreach kami, hausa nga lugar, pananglitan, maida ko listener hausa nga lugar, and then, ako niya namumonitor, na follow up ko, ginre-recommend ko, di dahit mga pagsimba nga maaram ako, makakabulig ha iya. Pero, kaya mo ito ang tinatawag kingdom paradigm. Pero itong mga church paradigm, hala, kukompetensyahan ka pa, aagawang ka pa hinmimbro. As ito ang tinatawag church paradigm. Kay ili-lift up nira, ibabandira nira, ira singbahan nga amulet maupay. Haaton, Biblia, wara ganun. Actually, Jesus, wara man niya mag-establish in denomination. Ang word dida nga ecclesia, ang ibig sabihin dida is mga tao, regardless han imo grupo, basta, essentially, spiritually, nagkagawas kahagahuman sala. Ang tawag ha imo ecclesia, nga nag-alagad ka Ginoo. Maedala dida mga geographical classification, pananglitan. Ang believer sa Thessalonica, gintawag Thessalonians. Amo ito ang ira mga classification. Pero actually, okay man lang yan. Kay according to the law, sa batas ng tao, okay man lang yan. May karapatan man ang kada usa. Pero, pag nagsubra na, nagsubra na kita, masyado kasektaryan. Yun ang hindi maganda sa mata ng Diyos. Masyado kasektaryan. Hiyala ang tama. Kumbaga, binagbabawalan nga mag-attend ang ira mga, pinagbabawalan ang mga ira membro nga mag-attend ha ibang mga churches pagkatapos masering let us have unity and let us have fellowship. Kabaliktaran pinagbabawalan mo nga ng iyong membro katapos mag-advocate kahin pagkaurusa. So, siyempre pagkaurusa may damanta ito fellowship, may damanta ito gathering. Katapos in actual masering ka bawal makipag-fellowship kung diri natong kapareho. Hindi ganun. Kaya, yun ang rimalaso, dilemma, hang church paradigm. But we are now in the kingdom paradigm. Usala ang ginhadian ng Diyos. Ang akon member is part ito ang ginhadian ng Diyos. Diri ako ang irahari. Surugoon lang ako. Kabugtuan. Ang akon lasering, kung anuman, kung bilang matatawag nga espirituhanon nga tatay, marang makamo yung aada gyapon ang tinatawag loyalty. Ang pamilya ang mga anak, kung talaga anak siya, diri ito mamimiling ibang nga tatay. Kasi may mga leader kasi nga insecure. Nahadlok lahil biyaan ng ira membro. Pero ang totoo, that is a relationship. Ayuson lang relationship. Kung talaga ang tao mabalhid na siya, di ka makapugong. Ang akong advice is, labi na kung mamiling hiyag saring panterman iba greener pasture. Kung mamiling siya, ang akong saring is, pamilingin mas maruupay kontra haakon. Sugad lah ito. Kaya kung mamiling kain mas maraot, kakuri ito. Kakuri. Ang importante ko ng tao is permiya magmainusuwagon. Ayaw mag-worst ang kinabuhi. Di maganda yan. Wala man leader nga perfect. Kaya kung mamiling siya, kailangan mas maurupay. Ayaw ang mas maraot. Ngayon to yung kakurian. Pero, syempre, ang pinaka dida is yung values. Meaning, kung didiha usa singbahan mo, pananglitan na congregation mo, hiya pasaway, kung gusto niya lumakat, advice lang. Nga kung mabalhin ka, ayaw na pagpareho din nga diri ka nag-faithful. Pagbalhin mo, kailangan mag-faithful ka na good. Kaya di ka nga ni mag-faithful, bisan usa kadusina nga grupo, apihan mo, waray ta ito kwenta, kasi ikaw ang diferensya, kaya di ka nag-faithful. Nga itanong nga sigila brubalhin, diri ito namumunga. Ang gustuhan Diyos, magmabinungaon kita. So, ini nga mga panahon, durdilain ang mga challenges. Magre-raise up ang Diyos,
hin mga remnants, mga genuine believers nga may tunay nga wisdom. Tunay, hindi ri masikip ang isipan, ano? Kay may daya tunay nga balance nga wisdom nga tikang ha Dios. Amit hiya mga kabugtuan. Kaya tandaan naton ini nga mga pangyayari ngan amo inihiyaan mga believers nga diri lamang remnants, yung talaga may malinis nga intention nga pag-alaga da Ginoo. Diri lang kay ako medyo madugay-dugay naman gud ako tingang pa ako 1984. Damo na ako naranasan mga Kristiyano nga pag makadtuha iba makaistorya mo an maupay gud maan maya kanan irababa is an maupay is an ira simbahan. Ganon talaga. Diri an maupay an Ginoo an ira simbahan an maupay, ira pastor an maupay. Pero hinumdumi naton wag tayong ganon. Ano? Wag tayong ganon. Kasi ang Bible kasi yung mga mature apostolic teaching, mga prophetic teaching, amo ito ang pinaka-foundation ng church. Sabi ni Apostol San Pablo, you are founded on the foundation of the apostles and the prophet. Amin ang mga anointing, mga functional leaders nga may adapt balancing nga mga teaching. Amin ni pag makaagi ka ito nga mga ano. Pero dirito na alang pagsaway. Dito na alang pagsaway. Pero iba nga mga leader mas kuminsan kasi ano medyo amit yan yung tinatawag overprotective, ano? Kaya one time dito ako sa Cebu, may daw sa ka grupo nga ang siring nira hiralaan kamatuuran singko pati mga kabataan dinanang eskwela sige na lang solicitation ikot-ikot ta probinsyan Cebu katapos raising fund para han ira grupo singko ma'am iton imo kabataan mahilig pa ito yan ang lakwatsa pero pag dagko ito i-blame ka wala mera pa eskwela kaya pero diri nga ni akong grupo ang akong lais bilang garamiton han Ginoo I have to teach right and release influence which is right para ha mga tao and right in the eyes of God kasi may mga tao nga masyado ka insecure hiya lang ang tama hiya lang ang anak kan Dios. Kaya ingat kita doon. Ang sabi very clear ang bara na kasuratan sa John 1:12 that to those who receive Jesus, to them plural, to them give He power to become sons of God. So ano nangyari nga may daman la usang anak kan Dios. Pero anyway, ang iya capital is materialism. Yan ang mga panahon ang mga mini nga mga doktrina natatahuban pa yan tungod ang kayaman. Mastering la kita nimo gimpapanalanginan ako. Pero actually Jesus wari man niya property din na kalibutan nga gimpakita. Kahiyaman ang tunay nga tag-iya ang kalibutan. Kung ikaw totoo nga anak kan Dios, di mo kailangan ipasikat ang imo mga real property nga na-acquire. Pero amo itiya mga kabugtuan, siring ni nga ni Pedro, silver and gold have I none. Ano? Pero ang kalibutan, mas click ka, mas in ka. Kung may da ka kutsi, may da ka mag-upay nga gamit. Kaya ang tao liwat masiling maupay ito ya. Kaya may damon sa rakyan, kaya bunyog kita. Pero siring ni San Pedro, silver and gold have I none. But such as I have, give I thee. Yun ang gahuman Diyos. Ano? Gahuman Diyos. Actually, nag-warning ang Ginoo. May tungod anak nga kultura hang simbahan. Ano yun? Yung Laodicean church, Revelation. Siring nira, actually, hangatanan nga 7 churches. Ang church sa Laodicea, among pinakamayaman. Among pinakamayaman. Pero maaram ba ka mo kasangkayan? Yan nga panahon, damon magyaman nga mga kasingbahanan. Mga taong magyaman. Africa gani. May mga pastor nga may mga eroplano. Oo, may mga pastor nga may mga eroplano. May kalugaringon nga airport. So, amit hiya. Pero nagsiring Kristo yung barantayan naton. Ano? Barantayan naton yung pangyayari sa Laodicea. Maupay kung may eda ka blessing na gamit mo para selfless nga pag-service sa Ginoo. Pero kung nagpayaman ka lang, iba ito nga istorya. Iba ito nga istorya.
Mahuhulog kita ito ha, Laodicea. Ano ang Laodicea? Siri ang Ginoo, diri ka mayaman, pobre ka, hubok ka. Tanawa ka lang. Hamatahan Dios. Lukewarm hira. Lukewarm hira, bagang purma na lang. Tradisyon na lang. Kay mayaman kasi. Pero waray na ang gahumhan Dios. So, pero tandaan niyo mga kasangkayan, nga nagmumonitor ha, nagmagpapadayon na naton, and pulungan kinabuhi, maan Dios magra-rise up in mga true believers, ang tawag ha ira remnants nga magdadarahan himaya ang Dios. Amo ini mamobilize ang ginadian ng Dios ini nga katapusan ng panahon. Nga may mga courageous nga mga believers, pero di mo matatawaran ang gahuman Dios di daira kinabuhi. Kaya ini nga mga panahon, sumatanta ka mo kasangkayan, grabe ang pangyayari han kalibutan, labi na pag-abot na han one world leader. Bismo lang nga niyan, image lang. Ang image lang han beast. Magyayakan. Can you imagine, image lang ha? Magyayakan. So yan na, kung ikaw Kristiyano, katapos waray ka gahum, lugi ka. Pag-abot ini nga panahon, uni na nga panahon pananglitan. Ang tatak, ang numerohang mark of the beast, i-enforce. Kumbaga, yung tinatawag, wara na ko dito masiring, may karapatan ka pa, ano pa dida, wara na. Kaya ang diri magpatatak, papatayon. So yan na. Kung papaano ka, siring ang barana kasuratan, di ka makapagpalit, makakabaligya, diri ka makapagpalit. Ngan siyempre, di ka makapagpa-hospital kung waray ka mark of the beast. Oh, kita mo? Ini nga pandemic, practice lang to. Practice lang. So, yan ang atong bansa, I do not know kung mapasar itong yung tatawag passport. Ang ibig sabihin, di ka maka-cross ang border kung waray ka vaccination card. Yan na, global na ang vaccination card. Kaya aton mga local card, waray ka raw ta Hong Kong. So, actually, papahimos lang yan. Papahimos lang yan, one world government. Ano yan? Base ang mga information, consolidated, ang mga information ng mga tao, consolidated, habog sa kalibutan. May access siya, computer information ng mga tao din na kalibutan. So, grabe ang tiarabot na panahon. Yan na, kung diri ka ito masunod, and syempre, di ka makaka-avail, diri ka makakapag-pananglitan kung may sakit ang imo pamilya. Ano? Amin niya kabugtuan, siguro ka mga namamati, may namamati nga diri masyado biblical nga tao, pero mahilig ka tinawhanon nga mga panghunahuna, bangin makontra ka hini. Ano? Pero ginyayakan ko ini, kay amo ni ang tutduhan Dios, ang pulonghan Dios. So pananglitan, bawa di ka makapagpatambal kay waray ka mark of the beast. So lugi ka. So ang kailangan? Ang kailangan is, kung ikaw genuine, ikaw yung remnant believer, i-equip ang imo kalugaringon hagahungan Dios. Ang ibig sabihin, di mo na kailangan magpa-hospital. Kahit cancer yan, ano nga klase ang sakit, iaampo mo lang, matatambal yan. Ayun na tawag ko kanina nga glorious church. Ang tao, ang mga believers, hindi nga mga panahon, i-equip tirahan Dios, hintalagsahon nga mga gahum. Diri tikang magician. By the way, mga kabugtuan, sa rin ko kanina, adton nga ni nga mga image of the best nga nagyayakan ngan kay sugad hito ti arabot ito nga panahon kabugtuan. Actually yan ang mga panahon revolutionized na, grabe na ira ito paningkamot nga klasehin tinatawag technology. Ano ito nga technology? That is artificial intelligence. Yan na, may na mga panahon, may mga robot na yan na, nga may mga citizenship ang Saudi Arabia, pero robot siya. Gitagaan siya citizenship ang Saudi Arabia. May ada mga robot nga may ada artificial intelligence nga mga tawag ani, mga hirana iton mga ang tawag ini anchorman or anchor person hiton mga programa. Kanya imagine may daka program katapos ang imo ngayon anchor person robot. Masargay mo, hello, good morning or good afternoon, good evening, pero robot yan. Paano na function yan?
because of artificial intelligence. Itong mga siring pa nanoparticles ginooperahan ang aton mga sakit nga waray tao nga na hasulod lang ang aton. That is artificial intelligence. Amo ito ang panggobyernuhan ni Antichrist sa tiarabot nga panahon. Kaya base maka-avail ka, base ang kalibutan maka-access ito, kailangan may dahiya mark code haiya kamot. Kasi ito hiya mga kabugtan, but that is disallegiance, pagtalikod ha Ginoo, pero pagsimba ha talinuhan tao. Yan ang mga panahon igsuon. Kumusta ka? Bangin nasarig ka lang ang imo katalinuhan. Siringani niyahan mga apostoles hadto pa naglilihok na hi Antichrist. Kami bisan may talagudti nga pinagkatalinuhan ha Ginoo ang amon pagsarig. Ano? Kung may man kita pinag-aralan maupay ito hiya, pero hinumdumi superior pa rin ang kaaram ng Dios. Nanginaot kami nga unta makapadayon kita nga tanan ng pag-alagad ha Ginoo. Ano? Ginaada ha kompleto, siguro sunod ng mga panahon, kompleto ha baraan na kasuratan, labi na ha Book of Revelation. Very clear and very systematic and ka-present han Dios dida ha ini nga libro. Ang mga pangyayari hini nga mga panahon kasangkayan. Nanginaot ako nga maging usa ka han remnant believer, meaning madasigon nga mga magtutuo kan Kristo yan ang mga panahon. Andaman imo kalugaringon, damo an agendahan Dios nga dapat natong buhaton. Ayaw na pagparehon na karaan nga bagang inen atras abante laban ubawi an imo pag-alagad a Ginoo. Be faithful. Ang saringan bara na kasuratan an mga maraot magmamaraot pa. Pero kabandang kabila is ang mga buutan magbubuutan pa. Maniniguro na kita hini nga mga panahon. Kay amoy niyang senyales ang pagbalik ni Kristo Jesus. Pero antes pa mangyari ito nga pagbalik, labi na ang mauuna nga gayon ito nga pagbalik, which is the rapture, kailangan didaan genuine nga mga believer. Makuri mga kabugtuan ang mahibilin. Mahirap ang maiwan. Saring pa. Amo ito ng aton ginlauman, amo ito ng ginsaan, saadhan Dios gibarugan nato. Siguraduha nga maka-avail ka ito. Siguraduha nga maka-avail ka ito. Amo itong tinatawag nga rest nga para abuton. Rest nga para abuton. No, symbol lang yung sa Old Testament nga rest. Pero may rest nga tiarabot. Wherein maundang kita, madiskanso kita han mga kakurian hini nga kalibutan. Pero masulod kita hang kalipay hang atong amahan. Amo ito hiya mga kasangkayan. Ano man ang imo problema untayan nga mga panahon. Bilang kung may da ka kasing-kasing nga hingpit at tubangan ng Dios, may da ka motibo nga maupay. Sarig ha Dios kay diri ka tatalikuran han Ginoo. Let's pray. Father, in the name of Jesus, thank you for your goodness upon this program. Lord, I pray that you would bless our